Ayan guys, lilinisin natin. Tagal na hindi nalilinis eh. So apply natin konting sabon, lalo itong pairings para lalong kumintab. Doon may coating to, may ginagamit akong coating dito. Papakita ko sa inyo mamaya. So sa Pilipinas meron din ganyan. I-apply dito sa mga plastic para mas maganda yung pagka-black niya. Shiny. Ayan. May natin liliguan to. Sasabunin muna natin. Meron siyang dito carbon na ito makita nyo, may carbon dito pero yun sticker lang, kinabit ko lang yan para magandang tingnan. Hinayang ako sa motor na to pero may gustong bumili, pagbibili na natin kahit mura kasi 22,000 kilometers na siya mahigit. Magto 23 na. Iba namang araw-araw ginagamit. Hanggang linggo. 7 days a week. Walang pahinga. Ngayon lang medyo pahinga kasi hapon na. Gamit natin kanina umaga. May gamitin natin pamamalengke naman. Napakaalubang pag may ganitong service. Tsaka hindi nga ako sanay hindi ako sasakay ng bus, mag-aantay, napakamainipin ko kaya nagpilit akong bumili ng scooter. Napakadalang ko. Pagpunta ko ng Paris, dinadala ko dito sa Paris pero iniiwan ko sa metro station at may metro na lang pag yung medyo kasi mahirap din naman sa Paris mag-scooter kasi mahirap yung paradahan. Marami nang huhuli at may bayad na ngayon. Hindi tulad ng dati na libre yung parada sa tabing kalsada. Ngayon kasi hinuhuli pag hindi ka doon nakaparada sa talagang parking ng mga scooter na para sa mga scooter. Pero may bayad yon. Yan. Siguro tama na yan at pasisirita natin ng tubig. Malinis pa naman eh. Kasi nga lagi ito may apron. Pag ganoon. Pag umuulan at medyo lumamig uli, kinakabit natin. Kasi malamig sa legs. Sprayan natin ng tubig. Yan. Lalo dito sa paka, no? Medyo tritik. Talaga nanghihinayang ako. Talaga napaganda kasi na subok ko na. Lalo yung makina niya. Tsaka imagine, laki oh. Pero 50cc, nakakaya niyong batakin. Yung maramdaman mo talaga sa makina niya na talagang hirap na hirap bumatak. Pwede itong pabilisin. Yun nga, mapping sa computer. Kung ito ay carburetor, madami, napabilis ko na to. Tsaka kasi dito naman sa sa France, allowed lang na
Lalo pag sa Paris, 30 kilometers per hour lang dapat ang takbo mo. At kapag 50cc yung dala mo sa sasakyan, alam kasi ng mga pulis dito kung 50cc o hindi yung scooter mo. Kapag nakita nilang mabilis, masisita ka kung bakit mabilis. Dapat 50cc lang yung 50 kilometers per hour lang yung takbo. Yun lang ang allowed sa 50cc. Kaya nga 50cc. Yung mga kabataan dito, kalimitan ginagawa talaga ina-unlock nila, talagang gumagawa sila para mapabilis sila. Matakbo ng 80. Dati kong sinin, may gawa ko yon. Pero daling nasira niya kasi nga China, tapos maliit na scooter, tapos na pabilis natin. Kaya yon, madaming nasirang mga parts. Siguro okay na yan. Ayan, tuyuin na natin. Malaga ako pagdating sa pagdating talaga sa motor, napakalaga ako. Mga kasabayan nito wala na, puro mga sira na. Kasi ako talaga hindi pwedeng walang taklob. Sa iba kasi ulan at arawin talaga pinakabayaan nilang walang taklob eh. Wala man ang garahe ditong na may bubong, kaya dapat may taklob lagi, may cover. Kaya pag uwi ko dyan sa Pilipinas, hindi ako pwedeng walang motor. Kaya nag-research kung ano talaga yung maganda. Gusto ko sana mag big bike, kaso may problema ko sa paa. Yung manual. Mura yung mga big bike dyan, 200,000 plus meron na eh. Yung FKM, yes. Na I think Singaporean pero made in China. Ano ko sa YouTube eh. Maganda rin yung mga review. Maganda yun, highway legal. Expressway legal kasi 400cc. Pero yung number one ko talaga mga pagdating sa maliliit na displacement ay ang ADB. Honda, kasi napakarami ko din napapanood na masirain yung makina na hindi pa nagtatagal, may umiingay na yung loob ng makina, yung camshaft nagkakaproblema sa bearing. Yun napanood ko eh. Tsaka yung isa na maganda rin, yung Yamaha PG1, talagang classic din, kaso nga walang mga ABS, walang high-tech feature kasi nga sila sa classic talaga. Yung ADB, nandun na lahat eh. Lalo yung road sync, may siya. Pwede may connected sa smartphone. Parang naka-auto, Android autoplay ka. Tapos, yung isa, yung Yamaha XSR 155. Yun, manual din yun. Pero napakaganda ng forma. Kasi gusto kong bibili, babagi din naman sa edad natin. Hindi naman natin bumili na akala mo, teenager tayo. Still teenager. So yung babagi din sa ating edad. Kasi dito na tayo tumanda sa Europe. Tasanay tayong may
may ganitong motor. Kung ako pwede mag ano dito, pero kung ako pwede magmotor na malaki, nabili ko na talagang mga big bike na. Talagang pangarap ko yung Honda Rebel eh. Kahit yung 500 lang. Okay na yun. Kaso di pwede. Dito kasi madaling maghulog ng ano eh. Ng mga sasakyan. Parang nag-renta ka lang. Tapos pag ayaw mo na, ibabalik mo. Tapos kukuha ulit ng iba. Ganun dito eh. Ayan, malinis na. So ito yung akin na apply. Siguro hindi ko naman na-apply yan kasi okay pa naman. Ito yung ina-apply ko. Ayan. Ito. Ultimate Black Plastic Restorer. Ayan. Restorer. Ayan. Oo, meron sa Pilipinas ito. Napakaganda nito. Ito, makikita niyo ang aking napakakintab po. Tsaka kahit pag umulan, talagang makikita niyo yung tubig, tumatalbog-talbog lang. Nakailang apply na kasi ako dito kaya hindi ko naman siguro lalagyan. Ayan pansinin nyo, kakintab Ayan Tsaka alaga ko talaga sa taklob. Kung hindi tinatakloban yan, paid na yung colors niyan. Yung color niyan, hindi na yan talagang itim na itim. Alaga ko talaga sa taklob yan Talagang maalaga tayo. Although ako ay gusto ko yung channel ko ay DIY, pinapakita ko din gusto ko rin moto vlog. May DIY din naman. Yan, gusto natin marating yung iba't ibang sulok ng Pilipinas. Kasi tayo hindi pa imagine, hindi pa tayo nakarating ng Baguio. Hindi pa tayo nakarating ng Bicol kasi nga most of our time dito natin iginugol sa Europe. Imagine, 18 years ako dito. At imagine, wala akong uwian. Baka kala nyo, umuwi ako. Hindi ako nakaka-uwi. Yeah, I miss our land. Kaya ang una kong gagawin, yon, bumili ng motor. Baka may rekomenda kayo na maganda. Talagang matibay at maasahan. Hindi naman yung kamahalan. Siguro wag na muna tayo sa mga big bike na tulad ng mga 400cc. Doon lang sa mga 160. Basta 200cc pababa, yan. Pwede tayo dyan. Sa yung budget natin, hindi man tayo mapera. Ayan, by the way, kaya ito ay 16 plus. Ang gulong natin ay malaki. 16, ayan 100 by 80. 16 dito sa unahan. Ayan. Pero pagdating sa hulihan, ay 120 by 80 by 14. Ayan siya. At ang ating rim ay napakalaki. Kaya 16 to. Yeah, 16 plus yung kanyang 16 plus yung kanyang gulong. Ayan. Extraordinary scooter, napalaki ng gulong. Kaya napakaganda. So guys, this is Jerry of DIY TV. Maraming salamat po. Subscribe po sa aking channel. At pinakita ko lang yung aking scooter na ginagamit dito. Sana matulungan nyo ako kung anong magandang mabili dyan sa Pilipinas. Hindi po kasi ako hindi ako pamilyar sa talagang maganda. Pinapanood ko na sa YouTube pero hindi natin alam talaga yung actual na maganda at ang hindi. Yung nababagay sa akin. Tulad sinabi ko, hindi tayo pwede na walang motor. May kotse na po tayo dyan sa Pilipinas. Hindi naman sa pagyayabang. Naka-adhika naman tayo. So ginagamit nating anak at saka hindi ko ang kotse, kita yung gusto ko motor. Ayan, maraming po salamat at subscribe po ulit. Merci beaucoup, au revoir.